No, bakit po sa UP, yung oval, ganun rin po, grabe umapaw sa loob ng Ateneo at Miriam. Buti na lang po ito sa weekend, walang pasok. Kung hindi, siguro ang dami po mga estudyante po ang na-stranded at hindi nakalabas. Yung, ganun ba kayo, nasa UP po kayo, did you foresee na yung oval, lulubog po ng ganung kalalim po yung tubig? Matagal na po namin sinasabi na binabaha doon. In fact, nung Ondoy, ganyan din. Parang lawa. Oo, ganyan din. Halos umabot na doon sa kalye. No? Ayan, mga litrato ng UP Laguna, ng Ondoy. Ang UP ay nakadesenyo na para mag-contain ng mga ganyan. Kasi kapag meron tayong ganyan, tinan nyo, walang kabahayan. Walang napeperwisyo. Hindi umaabot sa kalye kasi nakukontain. So bago pa bumabayan, papunta sa Maynila, papunta sa downstream areas, ay nababawasan yung tubig. Diyan muna naiimbak pansamantala. Oo, di ba? So ganyan dapat. Yung counterpart niyan sa BGC na sinasabi yung underground cistern, ay yun, sa ilalim, ito nasa ibabaw. So pwede. Mas mura yan. Mas mura po yan. Mas mura yan. Di hamak. Wala kang land use planning lang yan. Planado pala yan. Dinisenyo mo lang ng tama. Oo. Dinisenyo mo lang yan ng tama at tinan nyo, walang napiperwisyo. Pero lang siguro yung kung may nagde-date dyan. Marami nga nagde-date dyan. So that's planned pala. Now lang, I thought naman talaga, sabi ko, naku, bakit binaha ng ganyan yung UP Oval? Yung pala, sinadya para maging parang catch basin na above ground, no? Hindi siya nakahukay sa ilalim. So that's a cheaper alternative. But we need space, no? Kailangan ng lugar. Yes. Ang tanong, meron pa ba tayong mga ganong espasyo? Open space. Kung wala na, cistern tayo. Underground. Hanapan natin ng ibang paraan. Hindi yung automatic na, may ilog dito, may sapa. Lagyan natin ng dike, lagyan natin ng konkreto. Pag nilagyan mo ng konkreto yun, bibilis yung agos ng tubig. Magsasabay-sabay yung tubig doon sa downstream area. Lalong mas aapaw, lalong mas mataas ang tubig.